Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Alas 7:02 ng umaga sa Pilipinas. Salamat sa opportunity tayo nagkita ngayon. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na meron po tayo magandang panahon ngayon. Mga kapatid, tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umaga ito. Kami po'y lumalapit sa iyong kahabagan, sa iyong trono ng biyaya. Salamat kay Mama Mary for guiding us, for praying for us and with us. Salamat Padre Pio sa inyong pananalangin para sa amin. Kami nagdadasal ng talino at gabay, Banal na Espiritu sa oras na ito sa aming pag-uusap tungkol sa salita ng Diyos maya-maya. And we just pray for wisdom and understanding na galing po sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan sa mga nakalipas na oras. Nakapagpahinga ko kami ng maayos sa inyong tulong. Samahan niyo po kami sa aming mapag-uusapan sa sa mga oras na ito. At higit sa lahat, maingat po naming ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal sa inyong nag-iisang anak na si Jesus. Maraming salamat po. Thank you so much, Father, for for everything. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat ng ating mga bishops at mga kaparian nationwide. Magandang umaga po. Philip Cesar Herrera, maraming salamat bro sa buong pamilya, sa iyong parish priest. God bless. At regards ako sa buong pamilya mo bro, Philip Cesar Herrera. Magandang umaga sa aking may bahay kay Annalyn at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, sa aking mother na kay Mama Elsie, at sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa Cainta at sa Pangasinan. Kay Ate Lydia, magandang umaga po. At sa lahat ng mga pastor na kaibigan ko, magandang umaga po sa inyo saan mang panig ng Pilipinas. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin sa aming bishop dito sa Diocese of Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Magandang umaga Bishop, at sa lahat ng mga kaparian nakasama ni Bishop dyan sa San Sebastian Cathedral, at yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca sa San Juan Nepomuceno. Magandang umaga Pads, ganun din kay Father Nobles at kay Father Egay, at sa lahat ng mga leaders ng nabanggit na simbahan at mga miyembro. Magandang umaga po sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Manila at sa Cebu. Magandang umaga po sa inyo sa ating national headquarters, kay Father Darwin Gitgano, kay Wendell Talibong na birthday kahapon. Magandang umaga sa inyo kay John Doe, kay Kenneth Bustamante at kay Romel Palma, at sa lahat ng mga kapatiran po, maraming salamat. At sa tropa rito sa Diocese ng Bacolod, sa Diocese ng Bacolod, si Christian Paul Gailan. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga opisyalis dyan po sa unit sa Granada, kay Bro Doloso, salamat. Sa Talok, kay Bro Hamili, salamat po. At dyan po sa sa Barangay 35, nakalimutan ko yung pangalan. At sa Kabangkalan, magandang umaga po sa inyo sa lahat ng tropa natin sa CFD. Kung kayo po ay bahagi ng CFD sa buong Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid, update muna tayo. Ngayong araw na ito na Sabado ay ang burol ng ating Santo Papa Francis.
Ah, pagkatapos po niyan ay magsisimula yung 9 na araw na pagluluksa natin na tinatawag po na Novem Diales. At sasamahan po yan ng mga dasal, pamisa. Oho. At yan po ay matatapos sa Mayo 4. Pipito Barbon, maganda umaga bro. God bless sa buong pamilya. Pero wala pa hong petsa kung kailan ho magsisimula ang conclave. Yung proseso ng pagboto, paghalal sa susunod na Santo Papa. Pero antabayanan lang ho natin yan. Ang malinaw ho sa araw na ito ng Sabado ay ang libing na Santo Papa. Okay? Pagkatapos niyan, sa araw din ito, magsisimula yung day 1 ng pagluluksa natin. So, 9 na araw yan, matatapos hanggang May 4. Wala pang petsa yung conclave. So, yun ho yung aabangan natin. Nasa Kamerlengo ho yan kay Cardinal Farrell kung kailan ho mag-i-start yan. Pero palagay ko lahat ng mga cardinals na andyan na sa Vatican, lahat, kompleto na. Pagdasal lang ho natin na kung kailan man ang petsa ng conclave sa kanilang pagpili ng bago Santo Papa, maging maganda ho yung daloy ng procedure neto. Opo, yun po yung ating latest na balita, update natin sa ating Santo Papa. Dako muna tayo mga kapatid sa sa usapang ngayon, usapang OFWs. Nagpalabas po ang Department of Migrant Workers ng balita noong April 21. Ito po yung latest na press release po nila ng isa po sa mga OFWs natin mula po sa Qatar ay nakabalik na sa Pilipinas at nakapiling niya na yung kanyang pamilya. Ano ba nangyari doon sa ating OFWs, mga kapatid? Meron po tayong 36 years old na nanay. May anak po siyang 2. Isa po siya sa 17 ng mga OFWs na nakulong o kinulong ng Qatari Police. Di ba? Nagtipon kasi sila ng illegal Opo, naalala niyo yung binalita ko sa inyo. At siya po ay napauwi. Matapos i-terminate ng kanyang amo ang kanyang trabaho. Kaya ho, ang nangyari dito sa kababayan natin na babae, siya po ay nag-apply ng voluntary repatriation na makabalik siya sa Pilipinas at kagyat naman ho siyang tinulungan ng Department of Migrant Workers, ng OWA, Migrant Workers Office sa Qatar. Sa ilalim po yan ng One Country Team Approach na pinangunahan po ng Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy. Ang naturang OFW ay nagtatrabaho sa Qatar since 2019, medyo matagal na. At siya po ay na-deploy bilang domestic worker sa Kuwait from 2016 hanggang 2019. Now, sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, siya po ay nagpahayag na gusto niyang matuto ng mga skills sa pamaraan ng, sabihin nating, TESDA. Meron Training and Livelihood Program. So sabi ng DMW, nangako sila na magpo-provide ng training, re-employment, makakabalik siya. Pwede siya makapagtrabaho at livelihood assistance. Sabi sa kanya, depende kung interesado siya sa culinary arts, Ganon din sa accounting. Yan po yung parang pinapakuha sa kanya. Oho. Yan po yung sinabi ng secretary ng DMW ng Department of Migrant Workers na si Hans Leo Kagdak. Bagamat siya ay nakauwi ng alanganin, pero siya po ay tutulungan. Ang nabanggit na OFW po ay 4:00 ng hapon sa NAIA Terminal 1 ay winelcome po siya ng mga opisyales ng Department of Migrant Workers sa panguna po ni Yusek
Jainal Rasul Jr. at ni Dominic Rubia Tutay at ni Assistant Secretary Maria Angela Regina Galias ng National Reintegration Center, ng OFW's Director Andrea Luisa Anolin at ng DMW NCR Regional Director Falcone Millar. Nakabiling niya ho kagad yung kanyang pamilya nitong babaeng OFW na napauwi. Nagantay po doon sa airport. Ang edad po ay 16 at 12 anyos at yung kanyang buong pamilya. Ang Pinay OFW po ay tumanggap ng financial assistance under po sa DMW Action Fund. At nagkaroon po siya binigyan siya ng training, scholarship certificate from Technical Education and Skills Development Authority o ng TESDA. At siya po ay magkakaroon ng opportunity na maka-avail po ng iba't ibang livelihood program para ho sa kanyang pagbabalik sa community. Maganda ho ito, mga kapatid, no, na balita. Bagamat siya ay hindi niya natapos sa kanyang kontrata doon sa Qatar, napauwi siya nang wala sa lugar dahil sa di inaasahang pangyayari, hindi naman siya pinabayaan ng gobyerno. So ito yung magandang example sa mga OFWs natin, bagamat medyo nagkaroon ng aberya sa pinagtatrabahuhan, ang pamahalaan natin hindi nagpapabaya sa kanila. Yan po yung assurance ng Department of Migrant Workers na just in case ang mga OFWs natin, lalaki o babae yan, saan man panig ng Pilipinas, basta nagka-aberya, ay tinutulungan po sila. Kaya maraming salamat kay Secretary Hans Kagdak sa kanyang leadership. Opo. Mga kapatid, kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak na nasa ibang bansa ay na mga Katoliko, banggitin nyo sa kanila na puntahan nila itong Department of Migrant Workers just in case na may mga katanungan sila. May mga cellphone naman yan sila. Opo, may mga wifi naman. So maganda lang na makipag-usap. May mga embahada naman yan sa kada bansa. Importante lang yan, alam nila yung telephone number o di kaya cellphone number, paano makokontak ang Department of Migrant Workers, ang embahada sa iba't ibang bansa. At doon sa mga nagpaplano mag-abroad, mga kapatid, puntahan nyo itong Department of Migrant Workers kasi nakalagay ho rito ano yung mga lisensyado na mga recruitment agencies. Kasi importante ho ito na malaman nyo na meron palang ganito, na may mga lisensyado pala na recruitment agency. Kasi karamihan po ngayon, ang dami nang i-scam ngayon maraming mga illegal recruiter Kaya ho, nakakapanghina dahil pag nabiktima ho, meron mo nagkautang kayo ng malaking halaga na ibenta ang kalabaw sa probinsya na isang laang lupa ng lolo, ng parents nyo. Tapos hindi pala sigurado pag alis ng bansa. Ayun pala, illegal recruiter. Okay. Meron akong babasahin dito, pinadala sa atin ng isang kapatid tungkol sa kanyang karanasan bilang OFWs. Bago tayo dumako sa ating Gospel of the Day, ha? Oo. Dali lang, ha? Pinadala niya sa messenger ko yung kanyang kwento. Kasi wala siyang time na magsalita. Okay. Babasahin ko po to. Makinig po kayo. Kasi maganda ho itong kwento niya. Sabi niya, "Good morning, Brad Calix. Pasensya na, Brad, ito na sa messenger mo pinadala. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga kapanalig na walang sawang sumusubaybay sa programa ni Brad Calix. At syempre, magandang umaga rin kay Brad Calix at kay Ma'am Annalyn. Una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabutihan sa lahat ng oras, sa kanyang pagpapala at lalo na sa pagkakataong ito
na ibinigay niya sa akin upang maibahagi ko ang aking karanasan bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Paano nga ba ako napunta dito sa Hong Kong? Taong 2000 at nasa kalagitnaan ng buwan ng Marso, tanda ko pa dahil nag-umpisa na ang araw ng Kwaresma noong unang punta ko dito sa Hong Kong. Sa totoo lang po, wala akong balak mag-abroad kasi mahiyain po ako. Ayaw na ayaw kong nakikisalamuha sa mga tao lalo na kapag hindi ko kakilala o kalahi. Tahimik po kasi akong tao. Pangalawa, mahirap lang kami, wala kaming pera para dyan. Pero nababago din pala ng panahon, lalo na kapag na-challenge po tayo dahil sa hirap ng buhay. Working student po ako noon, katatapos ko lang gumraduate sa college ng 2 years computer course. Nang merong hindi inaasahan na kaibigan noon ng pinaglilirukan ko matandang dalaga na retired teacher. Dati niyang kasamahan sa bahay. Hindi kami magkakilala pero noong nalaman niyang fresh graduate ako, niyaya niya akong mag-apply sa agency na bagong bukas na malapit lang doon sa tinitirhan ko. Sabi ko sa kanya, ayoko sumama. Sabi naman niya, itry mo. Sama ka lang. Kung may interview ka, edi mabuti. Kaya nagpaalam ako agad sa pinagsisilbihan ko. Bagong bukas ang agency na yon. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Ang dami nilang nire-recruit. Pag ka-interview sa akin, pumasa agad ako. Pero hindi ko alam na yung kasama ko kasi magkahiwalay naman kami. At hindi ko na alam kung saang bansa siya pumunta. Kasi nauna ako nagkaroon ng job order after 1 week na video interview sa employer dito sa Hong Kong. Kaya dali-dali akong ipinahanda ng agency ang mga dokumentong kailangan ko. Sabi ko wala akong pera. Sabi naman, nung nag-interview, kahit yung passporting ang gawin mo agad-agad, sabi niya. Dahil maraming iahanda at lalakarin at struggle ko dahil first time ko pa man din. Wala kaming pera dahil mahirap lang kami. Kaya nung umuwi ako sa bahay namin, nagulat ang tatay at nanay ko sa sinabi ko na mag-a-abroad ako. Namroblema sila kung saan utang kukuha ng panggastos ko, pero hindi ko sila pinahirapan. Ipinaalam ko lamang ang bala ko. Sa hapong ding yon, pagdating ko sa bahay namin, ay umalis din ako papuntang Isabela. 3 oras ang biyahe bago ako nakarating. Sa kamag-anak ng tatay ko sa asawa ng kapatid niya. Ako lumapit dahil alam kong meron naman sila at hindi naman ako mapahiya. 35,000 ang inutang ko na merong percentage, hindi bali nakako. Kailangan mag-down payment sa agency na 18,000 at bayaran na yung iba pagdating sa Hong Kong. Fly now, pay later ang pagbayad. Marami pang babayaran sa training center at medical at iba pa. Noong nasa Hong Kong na ako, nag-stay muna ako ng 1 week sa agency kasi nasa tour ang mga amo ko. Tanda ko pa Holy Week noon, nataon na doon ako nag-birthday. Tama ang pinirmahan ko na kontrata at ganun din ang naging trabaho ko. Ang hindi tama ay nadali kami ng agency na mga illegal recruiter. Sabi niya ganon. Mga illegal recruiter pala sila. Kaya pala ang bilis silang magpa-deploy ng mga aplikante nila. Sa agency boarding house sa Maynila, tinuluyan namin. Libre nga, magbayad kami ng pagkain namin. Pero sa tulugan, para kami sardinas, ang init. Kung saan-saan kami natutulog. At sa ganoon din sa bathroom, parang mga preso. Kaya pala todo gwardiya sarado kami. Lalo na kapag pag lumalabas kami, lagi may escort, baka kami tumakas. Pupunta kami sa training center, sakay kami ng van, nakapila kaming lahat na may guard na nakasunod parati. Karamihan sa amin first timer, walang kamuwang-muwang. Pinapirma pa kami ng mga blankong tseke. So in short, bumuo kami ng isang grupo na may namumuno sa amin, yung mga naunang mga na-deploy at matagal na sila sa Hong Kong. At kumuha at nagbayad kami ng abogado para sampahan sila ng illegal recruiter. Kasi nagbabayad kami dito sa Hong Kong noon para sa kabuuan ng placement fee namin. Pero ang taas ng percentage o tubo at kinakaltas na sa sahod namin. Hindi naging madali sa aming panig na mga biktima na isulong ang aming reklamo laban sa agency namin noon sa Pilipinas at dito sa Hong Kong. Magkasabwat sila.
Iba-iba kasi day off namin, may pang Sunday. Yung iba, weekday off. Ako international, walang fixed na araw. So hindi kami nagkakaisa sa pagdalo sa hearing. Isa pa, may mga amo. So pagdating ng hearing, hindi lahat nakakadalo. So galit na galit ang agency sa amin noong malaman nilang sasampahan namin sila ng kaso. Kaya ang ginawa ng agency na ito dito sa Hong Kong at sa sa Pilipinas, tinawagan isa-isa ang mga employer namin, lalo na yung mga nauna hanggang sa itinerminate ang mga katulong nila kasi ayaw na ayaw ng mga employer na nangungutang lalo na gamit ang passport. To be continued kasi hindi na siya nakapagano. Ang sabi niya, Brad, may karugtong pa yan. Makapatid, ano yung ano natin dito? Ano yung makikita natin dito? Ang ganda magkwento ng babae, no? Detalyado. Yan ang gusto ko eh, yung mga kwentong detalyado. Kinuwento niya paano siya napunta ng Hong Kong eh. O, nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? Oh, year 2000, eh ano na ngayon? 2025. So, sabi mo na, 24 years ago. Matagal na siya sa Hong Kong, mga kapatid. Pero yung kauna-una experience, year 2000. Ano nangyari? Paikliin natin, may nakilala lang siya. Nagtatrabaho siya noon. So, nainganyo siya. Ang sabi nung nakakilala niya, try mo lang. Punta ka lang. So, dahil siyempre, bago sa kanya to, pag-abroad, siguro pumasok sa isip niya, o nga, bago to, try ko lang to. So, iniwan niya yung trabaho niya, sumama siya rito. Mga kapatid. Sabi niya, di ba, mahiyain siya. Hindi siya masyadong nag-aano sa maraming tao. Tapos pangalawang binanggit niya, parang hesitant siyang ituloy yung pag-abroad kasi wala silang pera. Oo. Pero ang maganda dito sa kanya, nakatapos siya ng 2 years sa college, no? Computer related eh. Oo. Kaya, anong ginawa niya nung siya ay, nagpaalam siya sa kanyang parents. Pero, gumawa siya ng paraan. So, may pinuntahan siyang kamag-anak, nang hiram siya ng pera. Magkano hiniram niya? 35,000. Sa madaling salita, napunta na siya ron sa agency at dinescribe ng kapatid natin na to na nasa Hong Kong nagtatrabaho ngayon. Ano yung karanasan niya doon? Nagbayad ng 18,000, paunang bayad, makakalipad ka na, magbabayad ka, susunod. Pero ano yung nag-experience niya nung nandun sa boarding house ng recruitment agency? Para silang sardinas doon, parusa. Ang matindi, nung nandun na siya sa Hong Kong, tama naman daw yung pinirmahan niyang kontrata eh. Pero ang problema, yung agency pala na yon, illegal recruiter. Binanggit niya pa magkasabwat. Yung ahensya sa Pilipinas at yung ahensya sa Hong Kong, magkasabwat. Siyempre, yung mga naunang nakalipad, nalaman nila na illegal recruiter pala to mga to eh. Di po nagplano sila, nag-hire sila ng abogado, sasampahan nila ng kaso. Ang naging problema nila, hindi sila makadalo sa hearing ng sabay-sabay. Di ba? Yun ang dilema. At nung nakarating doon sa Pilipinas, yung plano nilang pagsasampa ng kaso, kasi nga nalaman na nila na illegal recruiter pala to sila eh, di ba? Yung agency na napuntahan nitong kapatid na nagsasalaysay ng kwento niya, gumawa ng paraan, kinausap lahat ng mga amo, parang gumante na makabalik sila sa Pilipinas. Kasi nga naman, pag hindi sila gagawa ng paraan, yung mga illegal recruiter na ahensya na to, na nakakagigil po yung mga yan eh. Oo, nakakagigil yan sila. Kasi pandaraya po yan eh. Malawakang pandaraya po yan. Ang kaso po dyan, istapa. Opo. May pagkakulong po yan. Oo, gigil ako sa mga ganyan mga tao na hindi lumalaban ng parehas, ng loloko ng kapwa nila.
At ang paborito nilang lokohin yung mga nasa probinsya eh. Opo. Kaya ho, malawakan ang kanilang mga ano dyan. At ang matindi dyan, di ba, na sabwat, kasabwat. Hindi naman yan pupunta sa lugar ninyo na sasabihin nila, ay, apply kayo sa amin, illegal recruiter kami. Walang ganon. Hindi sila magpapakilalang illegal recruiter. Mga ano rin yan, mga wise din po yan. Oo, kaya lang, syempre, tayo, nakakagigil yan, no? Pag may nalalaman tayong ganyang kwento, si Brad Calixto, gigil na gigil tayo. Oo, sa mga ganyang kwento. Kasi, panlalamang ng kapwa po yan eh. Opo. So, ano makikita natin dito mga kapatid? Okay naman, kaya lang illegal recruiter. Tapos, binabanggit pa nung kapatid, ang laki ng ano, ng kaltas. Fly now, pay later. Ang problema, ang laki ng kaltas sa sweldo. O malaki ang sweldo ron, sa totoo lang. Nagta-times 3 yan sa Pilipinas. Times 5, sabihin mo na. Pero kung illegal recruiter na puntahan ng kapatid mo, pamangkin mo, barkada mo, mahal mo sa buhay, pikit bulag na lang ho yan na, di ba, para lang makaraos. Oho. Matindi tong ano niya, nararanasan niya rito, mga kapatid. Pero itong nagkukwento sa atin ito, nandun pa siya sa Hong Kong. Pero ito yung karanasan niya na hindi niya makalimutan. Hindi pa yan tapos. So mamayang gabi, kung maipapadala niya yung karugtong ng kwento na to, mas maganda. Ha? Hindi siya makaharap sa atin ng live kasi busy siya. Sa yung amo niya, stricto Gusto niyang humarap ng live, magkwento. Maganda yung makita mo, di ba? Pero ito, pinadala niya ito yung kwento. Talagang detalyado. Sabi, nakita ko nga itong haba na ito. Sabi ko, paano kaya babasahin bukas to? Ayun, nairaos naman natin, nabasa naman natin. So, mga kapatid, ang kalahating lesson muna kasi hindi pa tapos to May karugtong to Sabi niya, Brad, may karugtong pa yan. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, ang lesson dito, maganda naman yung pag-abroad. Okay? Kaya lang pag-abroad, para sa akin pang single yan. So if you are married, dinidiscourage kita mag-abroad. Unless lang kasama mo pamilya mo. Kasi marami ng kwento na pamilyado nag-abroad. Pag uwi niya, mas malaki naging problema. Laki na sweldo ron, yes, na-enjoy niya, napag-aral yung mga anak. Pero maraming kwento. Maraming percentage ang nawasak ang pamilya. Okay? Pero kung single ka, medyo ano yan wala ka namang iniisip maliban sa parents mo at mga kapatid na pinag-aaral di ba? So, ako masasabi ko, number 1, ang pag-abroad para sa mga single yan. Wala kang sariling pamilya na sarili mo. Kung may pamilya ka, parents mo, yun, mga kapatid na pinag-aaral, okay, go for it. Pangalawa, be sure na yung agency na pupuntahan mo ay legit. May lisensya. That's why sinasabi ko paulit-ulit sa broadcast natin for awareness ng lahat ng Katoliko sa Pilipinas. Punta kayo sa Department of Migrant Workers, nakalista ho doon yung mga legit na ahensya na may mga lisensya. Puntahan nyo ang website ng Department of Migrant Workers at nakalista ho doon yung mga ahensya na may lisensya. Nandito ako ngayon, kaya lang hindi lumalabas yung data, hindi available Opo. Siguro dahil Sabado, makikita nyo naman lahat ng information dito sa website na to, sa Department of Migrant Workers. Kagawaran ng magagawang pandarayuhan ang tahanan ng OFWs. Na andyan ho sa ilalim niyan, yung licensed recruitment agencies. Makikita mo rin dyan yung approved job orders ng bansa. May mga online services din ho kayong makikita dyan, mga kapatid. Na andyan yung PEOS, yung Pre-Employment Orientation Seminar. Na andyan yung e-registration.
na andyan yung OFW records, andyan yung BM processing o yung balik manggagawa, nandyan din ho yung direct hire processing at yung DMW online help desk. Yung mga tanong-tanong ninyo, sasagot ho yan sila 24/7. Yan ho yung aking pagkakaalam dyan. Kaya kung kayo ho ay matalino na tao, hindi kayo basta-basta naloloko. Kasi alam niyo ang dapat yung puntahan. Punta kayo sa website ng Department of Migrant Workers na andyan lahat ng impormasyon. Oo. Kung lalakad kayo, huwag kayong mag-isa lumakad, mag-apply. May kasama kayo na mag-guide sa inyo lagi, mga kapatid. Ha? O, dyan lang muna tayo para sa usapang OFWs. To be continued tayo mamayang gabi. Lord willing. Nabitin tayo sa kwento no? Pero at least may nakita kayo doon. Nakapangutang siya ng 35,000. Naibigay niya yung 18,000 doon sa illegal recruiter. Nakaalis naman siya ng bansa. Tama naman yung pinirmahan. Kaya lang, ang naging problema, illegal recruiter, yung agency. Mataas ang kaltas sa sahod. At nagkaroon sila ng sama-samang pagdedemanda. Kaya lang, nung nalamang nagdemanda sila, kinausap ng illegal recruiter na agency sa Pilipinas at kasabwat ang nasa Hong Kong na matanggalan ng trabaho yung mga nagreklamo. Okay? Alam ko naman marami nang gumagawa niyan na ipapasara sila at hindi papayag si Secretary Hans Kagdak na yan ay magpapatuloy. Sige, dyan na muna tayo. Tutuloy natin yan mamayang gabi. Dadako na ho tayo mga kapatid sa Gospel of the Day natin. Tayo ay nasa Mark 16, 9 to 15. Alas 7:34 mga kapatid sa aking orasan. Ang sabi dyan sa Marcos Kabanatang 16, maaga-maaga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala. Siyang babaeng may 7 masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na nagluluksa at umiiyak at ibinalita ang mga pangyayari. Pero hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpakita rin si Jesus sa 2 pa niyang tagasunod na naglalakad patungo sa bukid, pero iba ang kanyang anyo. Kaya bumalik sa Jerusalem ang 2 tagasunod at sinabi sa iba nilang kasamahan na nagpakita sa kanila si Jesus. Pero hindi rin naniwala ang mga ito. Nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa 11 apostol. Apostol niya habang kumakain ng mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya matapos na muli siyang mabuhay. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo ang magandang balita sa lahat ng tao." Mga kapatid, ito ho ay pagpapatuloy ng kwento patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Naalala nyo sa mga nakalipas na araw, nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene at napagkamalan niyang hardinero. Noong naglalakad naman yung 2 sa Emmaus Road, napagkamalan naman nila na si Jesus ay taga-ibang lugar. Pangatlong eksena naman, nung naandun siya sa pagtitipon ng mga alagad, napagkamalan naman siyang multo. Di ba? Nung kahapon naman, nila? Parang ganun din sa ibang salin na napagkamalan din nilang multo si Jesus kasi medyo mga siguro ang mga oras nun sa pagitan ng alas 4, alas 5.
May nakita silang anyong tao sa dalampasigan, di ba? Sila Simon Peter, saka sila John. Bumalik sila sa trabaho nila kasi akala nila tapos na yung kwento eh. Di ba iniwan nila dati yung trabaho nila, sumunod sila sa Panginoon? At nung pinako na si Jesus, akala nila tapos na yung kwento, tapos na yung discipleship. Kaya bumalik na sila sa trabaho nila bilang mga mangingisda. Ay sa kwento, hindi pa pala natapos yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Sinampulan sila ng Lord. Tapos, di ba, hindi nila na-recognize nagsalita lang ang Lord sa kanila May nahuli ba kayo? Sabi nila, wala kami nahuli. Tapos sabi ni Lord sa kanila, hindi nila nakilala si Jesus yun Sabi ni Lord sa kanila, ihulog nyo bandang kanan ng bangka. Malapit lang sa Pangpang yun Parang 90 meters lang yung layo sa Pangpang O sa dalampasigan Nakahuli sila ng isda, malalaki pa. 153 kabilog, piraso. Miracle po yun kasi ang mga isda nasa laot Di ba? Yung marami, nandun sa laot malapit lang sa Pangpang Kaya miracle yun. Wala silang nahuli ha. Magdamag silang nandun sa laot, wala silang nahuli. Tapos here comes Jesus, nagpakita sa kanila, punta lang kayo ng konti ron, ihulog nyo ilang bas sa gawing kanan. Makakahuli kayo, sabi ng Lord. Sumunod naman sila. Kaya nga yung title natin, nalala nyo, yung title natin tara breakfast tayo, 'di ba? Kahapon 'yun ang title ko sa ating Gospel of the Day. Nagulat sila nung nagyaya na ang Lord. Mag-almusal tayo. Naka-ready na, may naihaw na si Lord. Bilang patunay, kumain sila doon, nag-breakfast sila, 'di ba? Now dito binanggit ulit sa Mark 16 na unang nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene. Etong babae na ito ay inalihan to ng masamang espiritu na kinast out ng ating Panginoon. Ang problema mga kapatid, nung nagkwento na si Mary Magdalene sa mga alagad, hindi sila naniniwala. Mabigat yun. Nagsalita ang Lord sa kanila bago pa yung paghihirap, yung Passion Week. They were not paying attention. Hindi sila masyadong nakikinig. Yung kanilang utak kung saan-saan napupunta. Wala silang focus. Pagkatapos niyan sa verse 12 nagpakita. Yung Emmaus Road dito sa verse 12. Nagpakita ang Panginoon. Kaya ang ginawa nila nung nakita nila ang Panginoon, na-recognize nila later on, nagkwento. Sinabi nila sa kanilang kasamaan. Pero hindi rin naniwala yung mga alagad. Babae nagkwento, hindi naniwala. Yung dalawa, nagpakita ang Lord sa dalawa, sinabi doon sa kasama, hindi naniwala. Pangatlong eksena sa verse 14, nagpakita ang Lord doon sa 11, habang nagkakatipon sila doon. O siyempre, alam naman ng Lord yung kahinaan ng mga alagad So, ni-rebuke ni Jesus yung mga alagad na 11. Habang kumakain po sila, pinagsabihan niya ang mga ito. Ano ang kanilang kasalanang nagawa? Una, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Pangalawa, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Hindi sila naniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Yesus. Na very tragic ho yan sa mga apostol. Yun ang kanilang kasalanan sa Panginoong Yesus. Imagine, nagsalita na ang Lord bago pa mangyari yung kamatayan sa krus. Nagsasalita na ang Mesaya, pero hindi sila nakikinig. Nagsalita na pero baliwala. Nangyari na namatay ang Panginoong Yesus. After 3 days, muli siya nabuhay, nagpakita siya. Ang ebidensya, empty tomb. Yung mga anghel nagsabi kay Mary Magdalene, sino hinahanap mo? Wala na siya rito.
Siya'y muling nabuhay. Nagkwento si Mary Magdalene sa mga alagad, hindi naniwala. Kay Simon Peter. Hindi siya maniwala si Simon Peter. Kasi akala nila yung kamatayan ng Panginoon Diyos, tapos na yung kwento. Tatahimik na sila. End of the story na. Hindi nila alam, hindi pa tapos ang kwento. Kaya nga sabi ng Panginoon di ba? Oy, magkita-kita tayo sa Galilee. Magkita-kita tayo doon. Bago pumanik ang Panginoon Diyos, may utos na binabasa kanila. Pinagsabihan sila. Ano meron dito? Bakit? Dali lang mga kapatid Okay. Pinagsabihan sila ng Panginoon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi po sila naniniwala na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, tayo bilang Katoliko, hindi ko alam po ilang porsyento sa Pilipinas. Malaki yung population natin Tayo yung pinakamalaking grupo sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang Catholic Church at ang Orthodox. Tayo ang malalaking grupo. Tayo ang mga nauna. So sa Pilipinas lang, huwag tayo lumayo. Ilang porsyento sa Pilipinas ang mga tunay na Katoliko? Na pag sinabi kong tunay na Katoliko, maliwanag ang relasyon sa Panginoong Hesus. Dumaan sa tamang proseso. Nabinyagan sa simbahan na confirm ng bishop. Bahagi siya ng Eucharist. Ang tunay na Katoliko ay merong apostolate. Hindi ho pasimba-simba. Hindi ho tunay na Katoliko yon. Ang tunay na Katoliko ay nabubuhay sa kabanalan. Ang tunay na Katoliko lumalaban ng pareha sa kapwa. Ang tunay na Katoliko umiiwas sa kasalanan. Ilang porsyento sa Pilipinas ang tunay na Katoliko? Ilang porsyento sa Pilipinas ang naniniwala talaga na si Kristo ay namatay ng literal at siya ay muling nabuhay? At ang Kristo na ito na sinasabi natin ay nasa kanang trono ng Ama ngayon. Naghahanda siya sa kanyang muling pagparito para sa kanyang mga anak. Mga kapatid, wala po yan sa bilang natin ng Katoliko. Ang nakakatakot dyan, nag-a-assume tayo na tayo ay papunta doon at least sa purgatorio kasi nililinis tayo doon Pero hindi ka pala tiyak sa relasyon mo sa Diyos. Posibleng matagal ka ng Katoliko, 40 years, 50 years. And yet, ang pananampalataya mo kay Jesus at sa turo ng simbahan, kalahati lang. Posible po yun Posible nga na ang mapapahamak sa dulo ay yung may mga apostolate pa. Napaka-busy sa simbahan. Pero wala masyadong panahon sa pamilya. Wala masyadong impact sa community. Ang nakakatakot, yung mga naglilingkod sa simbahan na sa dulo mapapahamak pa. Kaya nga sabi ni San Pablo, mahalaga sa atin yung meron tayong personal examination. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto, let us all examine ourselves whether we are in the faith. Nasa pananampalataya ba tayo? Tama ba ang relasyon mo kay Kristo at sa turo ng simbahan? Kaya nga we have to prove yung ating genuineness, yung ating pagiging authentic sa Pilipinas. Sino makapagsasabi kung authentic tayo o totoo tayo? Ang Panginoong Hesus lang. Kaya nga, let us encourage one another. Ang papel ni Brad Calix, mga kapatid, ay samahan kayo sa ating journey.
Lahat tayo naglalakbay eh. Kaya lang, hindi lahat ng mga naglalakbay seryoso. May mga naglalakbay parang turista lang, hindi seryoso sa pananampalataya, pabanjing-banjing. Magsisimba, birthday lang, dadalo sa misa pag maganda pakiramdam. Pag medyo hindi maganda pakiramdam, baliwala ang misa. May iba naman, pag nagkakasakit lang, saka nagiging seryoso. Yung iba naman, dahil sa karir, sobrang dami na ng pera, investment sa labas ng bansa, walang pakialam. Kaya imbitahin siya ng mga protestante at evangelical, punta na siya doon, tapos iniwan niya na yung simbahan niya. Walang loyalty sa Panginoon at sa kanyang simbahan. Mga kapatid, anong klaseng pananampalataya meron tayo? Katulad ba tayo ng mga apostol na hindi naniniwala? Matindi yun. Pag hindi tayo naniniwala, meron tayong salita ng Diyos. Meron tayong sacred tradition. Meron tayong magisterium. Ang tanong, naniniwala ka ba bilang Katoliko na itong si Jesus ay muling nabuhay, nasa kanang trono ng Ama? Mga kapatid. Pero sa kabila nito, nang sinabihan sila ng Lord sa kanilang pagkakamali, ay ibinigay pa rin ng Lord yung pinaka dapat nilang gawin. Yun ang maganda sa Lord eh. Okay, pinagalitan sila, pero hindi sila kinondemn ni Jesus. Bagkos, binigyan sila ng pinakagagawin nila. Ano po yung pinakagagawin ng mga apostol? Talata pong 15. Ang sabi dyan, humayo kayo. Sino yung kayo dito? Sino yung kausap dito? Mga apostol. Yung 11. Sino nagsasalita? Si Jesus. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong mundo. Ano yung buong mundo dyan, kapatid? Sa konteksto ho, pag sinabing buong mundo, katulad din sinasabi ni Pablo, na ipangaral sa buong mundo, sa konteksto ng panahon na yon, wala pa namang different continents eh. Later na lang ho yan eh. Mula po sa Jerusalem hanggang Roma, yun po yung buong mundo na konteksto. Pero sa ating panahon, dahil marami na tayong kontinente, yung buong mundo dyan na binabanggit ay maaring mag-extend dyan sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang kultura. Hindi lang sa iba't ibang dialekto. Hindi lang sa iba't ibang tribo. Yun po ibig sabihin. Sa Pilipinas na lang, marami tayong tribal groups dito eh. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos dapat dalhin natin sa iba't ibang dialekto. That's why mahalaga na tinatranslate ang salita ng Diyos sa isang lingwahe. Anong purpose ng translation? Para ipabatid sa tribo na yon na may salita ng Diyos, na siyang magiging guide nila sa kanilang kaligtasan. Opo. Mahalaga ang role ng translation ng salita ng Diyos. Kasi dadalhin niya ng missionary, ng Katoliko, dadalhin doon sa partikular na tribo. Ano ang purpose? Para ibahagi ang aral ng Panginoong Hesus. Ang sabi dyan, humayo kayo sa buong mundo. Ano ang purpose ng paghayo? Ipapangaral. Ano po yung ipapangaral? Magandang balita. Ano yung magandang balita? Yung muling pagkabuhay ni Jesus. Yun po yung pinakalaman ng mensahe nila. Na itong si Jesus na tinatawag na Kristo o pinahiran lang ng langis o Mesaya ay ang tagapagligtas. Yun ang bitbit na mensahe ng mga apostol. Ngayon, in our context bilang Katoliko, meron tayong responsibilidad bilang mga Katoliko na ikwento, na ipangaral. Hindi mo kailangan maging pare o maging madre para maipangaral mo ang mabuting balita. Kakaunti lang ho ang porsyentong nagpapare at nagmamadre sa Pilipinas. Kulang na kulang tayo ng pare sa iba't ibang parokya sa Pilipinas.
walang gustong magpare. Kaya nga ho minsan yung isang pare marami siyang hawak na parokya. Bakit? Kulang ang nagpapare. Yung mga nag-aaral sa pagkapare, hindi naman dumediretso kasi pag may namit na babae, nag-asawa sila. Hindi natutuloy sa pagpapare. Saka mabigat ho kasi ang pagpapare. Iiwan mo yung mundo. Magsasanay ka ng 10 taon. Unang 5 taon, AB philosophy. Pangalawang balik mo, AB theology na. Pagkatapos dyan, seminarista ka. Mag-aantay ka ng 2 taon. Mag-uordinahan muna sila bilang diakono. After 2 years, pangalawang ordinasyon nila bilang pari na. At maa-assign sila probably sa remote places, depende yan sa discretion ng bishop. Mahirap ang pagpapare, ang pagmamadre. Ngayon, hindi mo kailangan maging pare, maging madre para makapangaral ng salita ng Diyos. Sapat na ikaw ay legit na Katoliko. Pag sinabing legit kang Katoliko, nabinyagan ka sa simbahan. Pare ang nagbinyag sa'yo. Na-confirm ka ng bishop. At ikaw ay naandun sa celebration ng Eucharistia. Sapat na yon para mangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi mo rin kailangan maging CFD katulad ni Brad Calix para makapangaral ka ng mabuting balita. Sapat na yung 3 nabanggit ko sa iyo. Ang mahalaga lang, alam mo yung isi-share mo. That's why tayo ho ay nananalangin na magkaroon tayo ng equipping para sa mga layman sa buong bansa. Natuturuan po namin kayo ng mga subjects na may kinalaman sa philosophy, theology, saka apologetics. Yung 3 mga subjects na yan, matatagal ho yan kung kunin. Pero pabababawin lang ho natin yan, sisimplihan lang ho natin yan, basta makuha niya lang ho yung fundamentals, yung basics, takbo na tayo. Now, ititrain kayo para magamit yan ha. Hindi kayo ititrain para sa sarili ninyo. Mali po yun. Kung kayo po ay mag-i-enroll sa paaralan na yan, seryosong pag-aaral po kasi yan. Ang ine-expect ni Brad Calix, you will get the training, you will be equipped sa philosophy, theology, saka sa apologetics. Pag in-equip namin kayo, inaasahan namin na gagamitin nyo sa parokya nyo. At least klaro po yan. Huwag kayong mag-aral kung sa sarili nyo lang. Mag-aaral kayo, magpapa-equip kayo kasi gusto nyong tulungan ang parokya nyo. Na hindi tayo malagasan ng miyembro na nagpupuntahan doon sa mga protestante at mga evangelical at sa mga kulto na sumulpot lang sa Pilipinas. Opo. So mga kapatid, ito pong pangangaral na ito ay lubhang napakahalaga po ito. Yan po yung hamon sa atin. Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. As I close mga kapatid, 2 bagay ho ang pwede natin makuha ngayon sa ating gospel for today. Number 1, mga kapatid, posibleng matagal ka ng Katoliko and yet kalahati lang yung pananampalataya mo. Hindi buo. At gusto ko sabihin sa iyo ng derechahan, delikado po yan. Pwedeng mapahamak ang kaluluwa mo sa dulo. Pagkalahati lang yung pananampalataya mo. Dapat buo. Ang pananampalataya mo ay nakasandal sa Panginoong Hesus at sa turo ng simbahan. Hindi ka dapat umalis ng simbahan. Maski na anong mangyari, maski na ang pari ninyo ay sangkot sa iskandalo. Tandaan mo, hindi ka sumasampalataya sa pare. Ang pananampalataya mo bilang Katoliko ay nakasentro sa Panginoong Hesus. Kasama ang simbahan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Pananampalataya sa Panginoong Hesus at pananampalataya mo sa turo ng simbahan.
Kung ikaw ay tunay na Katoliko, maski na anong mangyari sa parokya nyo, hindi ka aalis dyan. Mananatili ka dyan. Nasasangkot sa isyu ang parish priest nyo, ipagdasal natin siya. Hindi ho naman yan binabaliwala ng mga obispo eh. Hindi ho yan binabaliwala. Kung sila ay sangkot sa anumang mga hindi magandang bagay, kinakausap yan sila yung mga kaparian natin. At sila ay parang nire-rehab, inaayos. Nahupuli sa ikalawang pagkakataon na sila ay magkaroon ng tsansa uli na humawak ng parokya, magiging maganda na yung dating. Tao kasi ang pare at ang bishop. Mga tao, nagkakasala, katulad natin. Kaya imbis na pumunta ka ng protestante dahil nagtampo ka, huwag kang pumunta ng protestante. Hindi po sagot yun. Nasa tama ka ng simbahan, aalis ka pa dahil nagka-problema lang yung pare nyo. Kailangan ho ng kaparian natin yung dasal. Tulungan natin sila. Encourage natin sila, yung ating mga pare, na magdiretso sila sa ministeryo. Akala nyo wala silang pinagdadaanan? Malaki ho ang pinagdadaanan ng kaparian. Yung struggle, so mas marami silang kinakaharap na struggle kumpara sa atin. Kaya ho, dapat nating sukli sa mga ganyang pangyayari, dasal. Encourage natin yung kaparian natin na magdire-diretso sa gawain ng Panginoon Diyos. At tayo naman, huwag tayo magpapasaway. Sumuporta tayo sa gawain. Mag-involve tayo sa parokya. Kung may mga projects, tumulong tayo para gumaan. Lalo na sa pamaraan ng evangelization, importante po yan. Yun po yung pangalawa kong punto. Yung unang punto, huwag sanang maging half-hearted tayo. Dapat buo tayo. Yung pananampalataya, buo. Pangalawa, it is our responsibility to share the good news. What is the good news? Na si Jesus ay muling nabuhay. Yung mga kasama natin na napunta ng protestante at evangelical, huwag nyo na silang pakialaman pa. Mahihirapan na tayo dyan sa isang banda. Ang dapat nating concentrate natin, yung mga naiwan. Okay? Yung mga naiwan. Yun yung alagaan natin. Hindi mo rin kailangang maging katekista para magawa mo yan. Of course, kung magiging katekista ka, na katulad ni Brad Calix na tayo ay sinasanay bilang katekista, kasi pag katekista ka, alam mo ang turo ng simbahan. Master mo yan. Hindi mo kailangan maging katekista. Importante lang alam mo salita ng Diyos. Na andito ka sa broadcast natin. Kasama ka sa training na gagawin po natin. Sapat na po yun para magkwento ka patungkol kay Jesus. Huwag po kayong mahiya. Lakasan nyo ang loob nyo. Opo. Time check 8:00 ng umaga. At salamat sa Panginoon. Abner Espina Malinaw, salamat po for joining. God bless. Kay Sir Bingo Villahermosa, Sir, magandang umaga po. Salamat sa inyong involvement sa media. Edison De Mihilio, salamat po sa pag-join. Kay Tonyo Tonyeng, salamat for joining. God bless. Junior Coronel, maraming salamat po sa pag-join. Kay Alan Yaneta dyan sa Hungary, bro, God bless sa iyong trabaho. Kay Creona Deca, salamat po sa pag-join. God bless. Pepito Barbon, bro, maraming salamat. Kay Philip Cesar Herrera, maraming salamat po. Yung ating kwento sa OFWs, mamayang gabi, Lord willing, may karugtong yon, ha? At pag-usapan ho natin yon. Yung nabitin nating kwento. I hope may natutunan kayo kanina sa pagsasalaysay ng isang kapatid na nagtatrabaho sa Hong Kong. Opo. Maraming salamat po. Mga kapatid, if you would like to help Brad Calix sa ministry,
At alam nyo naman yung sitwasyon namin, yung aking may bahay po ay may karamdaman at 2 taon na ho mahigit sa kanyang karamdaman at wala ho kami ibang inaasahan maliban sa biyaya ng Panginoon Diyos at sa kabutihan po ng mga kasama natin sa broadcast. Ako po ay full-time na pastor bago ko niyakap ang turo ng simbahang Katolika. Ang ibinuhay ko sa pamilya ko ay ang pagpapastor. Wala po akong ibang alam na trabaho. Ako po ay nag-focus sa pangangaral ng salita ng Diyos. At malaking challenge po sa akin, ako po ay magdesisyon last year na iwan ang aking pagpapastor at maging bahagi ng simbahang Katolika. At nakita ko yung struggle, mga kapatid. Yung totoong struggle. At ako po ay lumalapit sa inyo, mga kapatid, na kung kayo po ay may capacity na to help sa anong paraan, nandyan po yung ating GCash, mga kapatid. Wala hong amount dyan na nire-recommenda sa inyo. Wala po. Kung ano po yung inilagay ng Lord sa puso ninyo para makapagpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. Yun po yung real talk natin dyan. Gusto kong magpatuloy sa gawain ng Panginoon Diyos, pero siyempre may mga gastusin tayo, may pamilya tayo, pero inaasa ko lahat sa Panginoon Diyos yan. As sa generosity po ninyo, mga kapatid. Huwag niyong tignan na parang isang burden ito para sa inyo. Hindi ho. Binibigyan ko lang ho kayo ng opportunity na maging kabahagi po sa pagpapala ng Panginoong Yesus. Sa anumang tulong ninyo, ang akin lang ay panalangin. Wala akong pwedeng maiganti sa inyo. Panalangin lang ho that the Lord would bless your job, that the Lord would give you magandang kalusugan na hindi ho kayo magkakasakit para dire-diretso kayo sa trabaho ninyo habang tayo ay nagpapatuloy sa pinapagawa ng Lord sa atin at ako po ay nakafocus sa aking gagawin para matulungan ko kayo sa inyong pananampalataya sa doktrina ng simbahan. At ang akin naman po ay hinahamon ko lang ho kayo na sumuporta po kayo sa gawain sa anumang paraan. If you would like to talk to me personally, pwede naman po. At maraming salamat po sa tutugon sa paanyaya na ito ni Brad Calix. Announcement lang ho, mga kapatid. Bukas nasa DYRL po tayo. 6:00 ng umaga magbo-broadcast tayo doon kasama si Bro JB Akma. Kami ho ay mapapakinggan din sa DYAF sa station ng Catholic Station sa Bacolod. Ang grupo ng Catholic Faith Defenders ay merong broadcast pag Sabado na Historia Sagrada 8:00 ng umaga hanggang 9:00. Pagkalinggo naman ay ang Liwan nga Dalan 1:00 ng hapon hanggang 2:00. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Yan po yung motto namin dito sa Diocese ng Bacolod. Mga kapatid, sa lahat ng mga information para makatiyak po kayo, wala kayong ibang pupuntahan kundi ang Vatican News patungkol sa balita, patungkol sa pangyayari sa ating namayapang Santo Papa at ang EWTN. Puntahan nyo rin po para makatulong sa inyo pananampalataya ang Factbusters PH sa YouTube, ang pananampalataya at katuwiran ni Bro Wendell Talibong, ang punto por punto nila Father Darwin Gitgano, nila Jando, ang Catholic Crusader ni Paul San Pablo Alima, ang dating pastor ng Jehovah's Witness. Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma at ang karunungang Katoliko ni Gabriel de Guzman. Si Gabriel de Guzman ay dating miyembro at I think manggagawa, kung di ako nagkakamali, dyan sa MCGI. Opo. At syempre yung ating broadcast na kabrad, Monday to Sunday, dire-diretso ho tayo. Usapang Katolisismo, Monday to Friday. Pag Sabado naman, pag weekends sa gabi ay meron tayong mga special broadcast. Pag Sunday po ay usapang simbahan.
Suportahan niyo po ang ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Nandyan po lahat nakalagay yung ating mga broadcast from Monday to Sunday. Usapang Katolisismo, yung ating public declaration ng December 3 last year, yung aming kasal sa simbahan ng aking may bahay at yung binyag ng aking 2 anak. Nandyan ho lahat nakalagay sa ating YouTube channel. And probably, tatry ho nating mag-broadcast ng live dyan sa YouTube channel para at least maging familiar na ho kayo. Baka ho kasi dumating yung pagkakataon na regular na ako nagbo-broadcast sa YouTube channel natin para mas mapalakas pa ho natin yan. Sige po, maraming salamat. Tayo po ay manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat nalaman namin, bagamat ang mga alagad ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ay binigyan sila ng tsansa na sila pa yung magdadala ng mabuting balita sa maraming tao. At kami bilang Katoliko ay meron kaming pasan-pasan sa aming balikat na responsibilidad na maging kabahagi ng evangelization. Huwag kaming matuwa kasi pag nalalagasan kami ng miyembro at napupunta sa Protestante at mga Evangelicals, ikalungkot dapat namin yon at dapat meron kaming gagawin. Hindi namin to dapat iasa sa aming mga bishop at mga kaparian sapagkat wala na silang panahon para gawin yan. Ang bulk ng trabaho ay nasa lahat ng layman. At inihiling ko ho na kikilos ang bawat Katoliko sa buong Pilipinas na pumunta sa mga kaibigan, kakilala para magkwento ng mabuting balita. At inihiling po namin ang inyong gabay. Nabitin ho kami sa kwento kanina ng isang OFW na nagtatrabaho sa Hong Kong. At pag-uusapan po namin yan mamayang gabi. At sana may makuha kaming mga lessons sa kanyang kwento. Nihiling po namin ang inyong gabay sa maghapong ito. We just pray for good health para sa bawat isang nandito sa broadcast. Yung mga nasa labas ng bansa, sila Alan, sila Ate Rosa, at ang iba pa. I pray that you would bless them, yung trabaho nila. Ilayo sila sa anumang karamdaman. Nagpray namin ang inyong blessing sa bawat isa sa amin. We just pray for good health. Lord, bahala na po kayo sa mangyayari sa Vatican today. Ang araw na ito ay pagdilibing sa aming namayapang Santo Papa Francis. At simula rin ho sa araw na ito ang 9 na araw na pagluluksa. At pagkatapos ng 9 na araw na pagluluksa hanggang May 4 ay susunod na ang conclave. Panalangin namin ang proseso ng paghalal ng bagong Santo Papa na gagawin ng mga kardinal sa Vatican. I just pray that you would guide them. Lord, maraming salamat po. Binibigay namin sa inyo ang mataas na papuri sa umagang ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Shoutout kay Apple at sa lahat ng mga kasamahan ko dyan sa DYAF. Meron po kaming maghapong meeting sa umagang ito, kaya ho ipanalangin nyo ho kami. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako po si Brad Calix mula dito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.